Guys, this is Ma'am Yel back again with another mini vlog. Samahan niyo ako ngayong araw dahil tayo ay magnininang sa binyan. Nabit ko talaga tong pants na to kaya kung gusto mo nga rin ito, ilalagay ko yung link sa comment section then click the yellow basket at isasama ko kayo sa aking pag-get ready with me. Ay importante nga na naglalagay ka ng sunscreen bal ang ginagamit ko nga pala dyan. Etong Hikari dahil SPF 50 na to mga simula nga nung gumamit ako talaga namang hindi na ako gumagamit ng day cream at nakakatipid nga ako. Akalain mo ba etong 2 packs sa bili kong Hikari sunscreen ay almost 2 months ko nang ginagamit pero ang dami pa ring laman. Para magkabuhay ang ating kilay, ang gagamitin ko lang etong pomade from Focalure. Mas bet ko ang gamitin etong pomade from Focalure dahil mabilis nga lang siyang i-blend sa aking kilay. Ngayong paraan ko sa pagkikilay, o diba, para mabilis ko siyang ma-blend sa kilay ko. O diba, tingnan mo naman yung difference nung wala at saka nung applyan ko na ng pomade from Focalure, diba, napakabongga. Syempre, huwag kalimutan i-double check kung pantay ang kilay. O diba, okay na yan, laban na yan. At syempre, pagkatapos kong maglagay ng sunscreen kilay, huwag kalimutan maglagay ng lipstick para naman buhay na buhay yung ating lips. Bali, eto na nga pala yung ating ninang look. O diba, simple lang pero rock. Bet na bet ko talaga tong pants na to mga mi. Kaya kung gusto nyo nga rin ito, maraming colors, maraming sizes na available. Totoo lang, walang eme, maraming nagagandahan sa pants na to dahil napakaganda ng lapat sa katawan. Ngayon nga ay talaga namang nahihilig ako sa high-waisted pants dahil napakaganda ng lapat sa katawan. Kung naghahanap ka ng high-waisted pants sa pang OOTD, pang formal or casual man yan, perfect na perfect ito mga mi. Alam mo na, nasa comment section ang link kung saan ko to na-order at pagkatapos ko nga dyan magbihis, agad naman nga akong lumabas ng bahay dahil tayo ay mag-aabang ng sasakyan papuntang Salvacion. Sa ating maghahatid dahil meron ngang trabaho ngayon si Don Macma. Kaya naman mag-aabang ako ng tricycle papuntang Salvacion kaso nga lang magtanong ako ay talaga ng napakamahalang arkila dahil 120 pesos. Kaya naman naisipan ko ang magpahatid na lang dito kay Ian dahil gagasolilahan ko na lang. O diba? Kaya halika na at isasama kita papuntang Salvacion. Pagkaraan nga ng ilang minuto ay nakarating na nga rin pala kami dito sa Salvacion at meron na nga pala ditong gasolinahan kaya naman agad kami nagpagasolina dyan ni Ian. Welcome to Barangay Salvacion at etong way na to ay papunta naman sa Saransana. Yes mga mi, noong mga araw na to ay talaga namang fiesta sa Salvacion kaya naman sabi ko nga dyan kay Ian, ihatid na ako sa simbahan baka nagsisimula na yung misa. Nung makarating na nga ako dito sa may tapat ng simbahan sabi ko nga kay Ian ay wag na akong ihatid dahil maglalakad na lang ako papasok. Nung paalis pa lang kami ni Ian sa bahay talagang kinakabahan na ako dahil baka nagsisimula na yung misa pero pagdating ko nga dito ay wala pa rin naman halos tao dito sa loob ng simbahan. Wala pa rin tao dun sa simbahan kaya naman dumiretso na ako dito sa bahay ng pinsan ko kung saan ako magnininang. Karaan nga lang ng ilang minuto ay dumating na rin nga pala si Kumaring Liza. Pasok ako dito sa bahay ng pinsan ko at naabutan ko nga dito si Ipi na nagluluto ng hipon plus crab. Eto nga pala yung aking bagong inaanak, walang iba kundi si Ella Pot. Dumating nga ako dito agad binihisan etong si Ella Pot dahil binamanas at kinakatinga dito sa suot-suot niyang damit. Kaya naman ayan, kung makikita ninyo ay talaga namang parang bagong iya. At dahil nga hindi pa ako nakakapag-almusal kaya kumain na nga muna ako dito. Bali ang ulam ko nga pala dyan ay nilagang baboy. Sakto nga ipagkatapos namin kumain ay nagsisimula na rin nga pala yung misa. Tapos nilagyan nga pala dyan si Ella Pot ng pangalan. Tapos dito na rin nga pala kapumuesto sa labas dahil napakainit sa loob. Ayan, meet may Kumaring Gretchen and Kumaring Liza. And eto nga pala ang simbahan dito sa Salvacion at marami ngang magpapabinyag ng araw na ito. Pagkatapos nga ng misa ay binyag naman nga yung isinagawa ni Father. Kaya ayan, nagsisimula ng umiyak si Ella Pot dahil iniinitan na nga siya. Lagi ngang nakatingin sa akin si Ella Pot at lagi nga rin nakatingin sa camera. Siguro ay future vlogger din tong batang ito. Pagkatapos nga ni Father mag-sign of the cross dyan dito kay Ella Pot, syempre ang mag-sign of the cross naman sa kanya itong mga ninang at ninong. Buryong-buryo na nga dyan si Ella Pot dahil hindi niya nga alam kung anong pinagagawa sa kanya pero sorry Ella Pot dahil kailangan namin itong gawin sa'yo. Ito si Ella Pot ay talagang man gusto laging may kausap o diba mana sa lola kaya sabit.
ko nga dyan si Ella Pot ay talaga namang grabe yung tingin sa akin dyan ni Ella Pot. Ito naman si Ella Pot, oh, para ngayon lang nakakita ng maganda. Ella Pot, ako lang to. Si Ninang Maria lang to. Ito naman, no? So, ayan, sinindihan na rin nga pala ni Darwin itong kandila. Kaya naman nagsindi na nga rin pala kami dito. O, eto nga pala ang aking mga bagong kumare at kumpare. Tapos ka ng binyag, agad naman nga kami dumiretso dito sa kanilang bahay at naabutan ko nga dito yung pinakagwapo kong pamangkin sa pinsan, walang iba kundi si Andrew. O, shout out sa imo, Drew. Tapos ayan, pagdating nga namin dito ay talaga namang nakahain na itong mga sasarap na pagkain, lalo na itong seafoods na to. Merong fried chicken, merong lumpia at kung ano-ano pa. Kaya masisira na naman ang diet natin. Charis, hindi naman talaga ako nagda-diet me. Kaya ayan, nagsandok na nga ako dyan. Bali, ang kinuha ko nga pala, etong crab, syempre. Kaya ano fa, see you on my next vlog. Please like, follow, and share. Salamat sa panonood.